Lanan. Nagawa na ang eksperimento ng mahigit 800 beses. Masyadong madali para sa akin na henyo. Lily, hintayin mo ako. Mabilis lang akong makakabali. Mali ang sukat ng mga materyales. Hindi ako namatay. Itong kamay. Mundong pangkaharian. Matandang guro ng langit at demonyo. 80 taong gulang. Nawalan ng kakayahan. Malapit nang mamatay. Anong kalokohan ito? Ako, isang propesor ng psikolohiya, ay naging isang walang silbi at malapit nang mamatay na demonyo. Walang aking pagtawag. Lahat ba ay mag-aklas? Sumpa. Ang katawan na ito ay ubos na ang lakas. Matagal na kayong nagkukulong, Ginoo. Mga disipulo, sobra kaming namimiss kayo. Nga, Guro, narinig ko na malapit na ang iyong katapusan. Dumating ang mga disipulo upang samahan ka. Ito ay para patayin ang guro at agawin ang pwesto. Matandang tao, ibigay mo ang mana ng madilim na daan. Iiwanan ka naming buo ang katawan. Siguradong mamamatay kung makikipaglaban ng diretsyo. Ako ay isang psychologist. Basta tao, may kahinaan. Inilunsad ang sistema. Buksan ba? Bagong manlalaro na pakete. Buksan. Yekwang. Kung talagang ibabagsak mo ang tabak na yan, hindi lang ikaw ang mamamatay. Ang buong angkan mo, 900 tao. Lahat sila ay ililibing kasama ko. Ano nang sinabi mo? Luhod. Luhod. Hahaha. Matanda. Parang may problema ka sa isip. Pinasasamba mo ako, Yekwang. Guro. Talagang malamig ang biro mo. Parang nagyelo na ang puso ni Mir. Dahil sa kalituhan mo. Sasama ko na kita sa daan. Tulungan mo ako, sistema. Kung hindi ka pa dumating, talagang mawawalan na ako ng buhay. 致命弱点，第三脊椎骨膜气淤积，每逢子时剧痛钻心，且那是他命门所在。 Wala bang walang talo na kalasad? Itong kutsilyo ay halos tumama na sa noo. Bobo, kapag bumagsak ka sa isang saksak na ito, ang ikatlong vertebra mo ay tuluyang mababasag mamayang gabi sa hatingabi. Ikaw, paano mo nalaman? Tuwing gabi sa oras ng daga, sakit na parang libu-libong langgam ang kumagat sa buto. Ang espiritu ay bumabalik. Mas mabuti pang mamatay. Yekwang, nagsanay ka na parang aso. Ito ang pinakamalaking lihim ko. Bakit mo pa pinapaikot-ikot ang sirang kutsilyo sa harap ko? Akala mo ba'y malakas ka? Sa mga mata ko, isa kang basang-basa na walang silbi ngayon. Umalis ka. Guro, anong nangyari? Siya, nakikita niya ang lahat. Ha? Nanalo sa pustahan. Nakalampas na sa unang yugto. Ngayon ay ang tunay na panlilinlang. Kalmado lang. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Luma ka na. Luma. Alam mo na ang aking kahinaan. Luma. Kung ganoon, mas lalo kang mamamatay. Luma. Ang mga patay lang ang makakapagtago ng sikreto. Ako. Hi. Kuya. Nababaliw ka na. Mamatay ka. Ako, aalis na. Dapat ba siyang magpatira pa at humingi ng tawad sa oras na ito? Hindi sumusunod ang tanga sa tamang paraan. Nasa binit ng kamatayan ng host. Gagamitin ba ang isang segundong tunay na karanasan na card? Walang duda. Gamitin. Buksan sa buong kapangyarihan. Ano itong antas na ito? Lumuhod. Bumaba. Ang lakas ng talim na ito. Ito ang daan ng langit. Guro, pakiusap, patawarin mo ako. Diyos ko, sobrang malaki ng pinapakita niya. Halos mag-stop ang puso ko. Ngunit kailangan pa rin magpatuloy sa pag-arte. Bahagyang naglabas ng kaunting hinina ang aking katauhan. Kayo'y lahat ay lumuhod. Guro, kayo'y umusad na.
Maliit na insekto na tumitingin sa langit. Ye Kuang, nais mo bang kamutin ang aking pangangati? Dumapo ka rito. Itataas mo ang ulo. Ibinibigay na ng guro ang kamatayan sa nakatatandang kapatid. Walang pumatay na aura. Ngunit nakakaramdam ng kakulangan sa hangin. Tapos na ang nakatatandang kapatid. Ipinapakita ng sistema na naligaw ng landas ang taong ito sa pagsasanay. May bara ang dugo sa tuktok ng ulo. Kung hindi mo ayusin, mababaliw ka rin balang araw. Subukan natin. Ito ang tinatawag sa psikolohiya na pagsabay ng gantimpala at parusa. Ay! Nawasak si kuya. Madumi. Ang sumpang syura na gumambala sa akin ng 10 taon ay tuluyan nang nawala. Talagang nag-level up na ako. Hindi mo naman ako papatayin. Nililigtas mo ako. Hangal po akong disipulo. Karapat dapat po akong mamatay. Buti na lang at hindi ako namatay. Kung namatay talaga ako, siguradong pupunitin ako ng mga disipulo ko dito mismo. Darating ang panahon. Hindi na matatag ang aking posisyon bilang pinuno ng kulto. Ang iyong bakatang espada ay gumagamit ng matibay na lakas. Ngunit may mga hindi tamang iniisip, at labis na naguguluhan, na nagdudulot ng bara sa isip, at nagbabalik ng galit. Kung hindi dahil sa aking daliri na sumira sa iyong kahinaan, tanggalin ang bara ng dugo. Sa loob ng 3 araw, tiyak na sasabog ang iyong katawan at mamamatay ka. Ang malaking utang na loob kay guro, ay parang muling pagkabuhay. Simula ngayon, sino mang maglakas loob na bastusin siguro, ako, si Ye Kuang, ang papatay sa kanya. Sige, dalhin mo ang iyong dugo at umalis ka na. Nakapagod na ako. Salamat, guro. Sa labas. Napakaingay. Isang grupo ng mga walang muwang na langaw ng tamang daan. Nanggugulo sa katahimikan ng guro. Umuwi ka na. Dahil nakalusot na. Subukan na silang patayin. Tandaan, na dapat malinis ang pagkakagawa. Gusto ko ng kaayusan. Sundin po ang utos. Gagamitin ko ang kanilang dugo. Bilang espiritu. Bilang pasasalamat sa guro. Grabe. Sa wakas, umalis na ang malas na yon. Halos mamatay ako sa takot. Dali, inom muna ng tsaa para kumalma. Nanginginig na ang kamay ko, halos di ko na mahawakan ang tasa. Si Gu Kanglan ang pinuno ng mga demonyo. Pati ang pinakamalaking alagad mo, si Ye Kuang, gusto ka ng talikuran. Lumabas ka na at mamatay. Iiwan kita ng buo. Ye Kuang, gusto mong ipaglaban ang katotohanan laban sa pamilya. Tama lang. Papatayin kita, matanda mo. Ang iyong demonyong galit. Paano? Napakalakas. Mga langgam. Karapat dapat bang tawagin ang guro sa pangalan? Binigyan ako ng guro ng bagong buhay. Kaya't wawasakin ko ang lahat ng mga rebelde sa mundo. Kapatid na guro. Bigla na lang naging parang tapat na aso. Itong matandang ito, anong klaseng mahika ang ginamit niya? Ang bagal mo naman. Napatay ko na ang langaw. Guru, pakisuri po. Sobra naman ang arte. Pero buti na lang at napatahimik ko ang hayop kanina. Kung hindi, baka pinunit na ako nun. 体验卡时效已过，宿主进入虚弱期，全属性降低99%，持续3小时。 Lahat ng katangian ay bumaba. Ngayon, hindi ko nga kayang pumatay ng manok. Paano ko pa kaya matatakot ang mga lobo sa labas? Guro, yung ginawa ninyong daliri kanina talagang nakabubulat. Napatakot po ako, nanginginig ang puso ko. Pumasok ka sa aking silid ng gabi ng walang pahintulot.
Kung hindi mo maipaliwanag ang dahilan, hindi pa na ibabalik ni Ye Kuang ang kanyang espada. Gumagalaw ang tunay na enerhiya ng guro. Naghanda si Mei ng isang sabaw. Ng Wan Kao Hui Chan. Para sa iyong kalusugan. 检测到剧毒7步断肠散成分鹤顶红、断肠草、浓缩硫酸，建议别喝，喝了就全剧终。 Hui Chan Tang. Mukhang ito ay sabaw ng kamatayan. Talagang hindi matitinag ang masamang puso ng demonyo. Akala niya ay mahina ako at makakahanap ng pagkakataon upang umatake. Guro, oras na para uminom ng gamot. Lene, ilayo mo yan. Ayaw po ba ni Guro sa pagluluto ni Mir? Ang ganitong klaseng mababang uri ng mantika, karapat-dapat bang ipasok sa bibig ko? Liu Mir, mukhang itong mga taon na ito, wala kang kahit anong progreso sa sining ng lason. Itong matandang ito, baka nahulaan na. Impossible. Ito ay ang bagong nilikha kong walang lasa at amoy na lason. Niloloko niya ako. Guro, ang mabuting gamot ay mapait sa dila. Kailangan mo pa. Nainumin ito habang mainit. Sistema. Tulong. Talagang seryoso itong babae. Itong baliw na babae ay determinado na pakainin. Sistema. Ikaw walang kwentang tao. Baka naman bigyan mo ako ng walang talo na kalasan. Guro, kung hindi ka inom, kailangan kong pakainin ka gamit ang bibig. Noong taong iyon sa taglamig, ang niebe sa libingan, mas malamig pa kaysa ngayon siguro. Ikaw, ano nang sinabi mo? 6 na taong gulang, damit na may butas. Sirang-sira lang nakahoy na aso. Hinabol mo ang karwahe. Umiiyak ka hanggang sa paos ang boses mo. Pero ang karwaheng iyon, ni minsan ay hindi ka lumingon. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Sabi ko, tumahimik ka. 3 oras kang naghukay sa niebe. Para lang ilibing ang alaga mo. Noong sandaling iyon, nangako ka. Sa buhay mong ito, ikaw lamang ang dapat magdusa. Huwag mong hayaan ang iba na magdusa sa iyo. Salamat sa sistemang ensiklopedia. Ito ang tinatawag na muling paglitaw ng trauma sa psikolohiya. Ang pag-atake sa isip ay ang pinakamainam. Basta't bumagsak ang kanyang depensa sa isip. Buhay na ako. Mir. Gamitin mo ang mangkok na ito ng lason. Ang nais mong patayin ay hindi ako, kundi ang batang babae na umiiyak sa libingan. Guro. Pumatay. Iyan ay takip ng mga mahihina. Ang tunay na malakas ay harapin ang takot sa loob. Bodong bata. Narito ang templo ng mga demonyo. Hindi ito isang libingan. Basta't nandito pa ang guro. Walang makakapag-iwan sa iyo. Guro. Nauunawaan ng estudyante ang pagkakamali. Dapat akong mamatay. Ay naku, ano ba ito? Dahan-dahan lang, masakit na ang binti ko. Bakit ang lakas naman ng kapit ng babaeng ito? Pero itong lason, talagang sobrang pangit. Linisin mo ang sahig. A-repair ang isip. Pupunta na si Mir. Guro, pigilin mo ang paghinga mo. Putsa, parang may tagas ng biochemical weapon dito. Sistema, ano ang laman nitong bagay na to? Matapang na acidic na singaw. Napakasimpleng teknik lang. Amoy asupre ito ah. Karaniwang nakakalaso na asido. Madali lang yan. Neutralisasyon ng asido at base. Guro, huwag ka nang magpakaabala. Walang lunas ang lason na ito. Mamatay na tayong magkasama. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nag-ugnayan at naglalabanan. Ang pulbos na minamaliit mo, sa kamay ng guro, ito'y nagiging gamot na nakakapagligtas ng buhay. Anong kapangyarihan ito? Nagagawa niyang gawing kamangha-mangha ang walang halaga. Mayor, 10 taon ka nang nag-aaral ng lason. Ngunit hindi mo alam na lahat ng bagay ay may 2 panig. Ang lason ay maaaring pumatay. Ang pulbos ay maaaring magpaganda ng mukha. Maaari ring mag-alis ng mga hadlang. Masyado kang makitid mag-isip. Simula ngayon, kalimutan mo na ang mga maduduming lason mong ginagamit. Ituturo ko sa iyo ang tunay na landas ng kimika. Pasensya na po, guro. Nagmamakawa akong turuan niyo ako. Mir. Nais kong maging aso sa paa ng guro sa bawat buhay. Ay, hindi.
Gusto ko lang na maging bodyguard ka. Bakit parang nagiging kakaiba na ang takbo ng usapan? Tumayo ka na mula sa sahig. Ayusin mo muna itong gulo. Nakakainis tingnan. Si Mier, ito na ang pagdapo. O hindi, linisin mo na ito. Talagang ito ang lunas. Paano ka naglakas loob na maglagay ng lason? Ngunit hindi mo kayang tikman ang biyayang ibinigay ng guro mo. Uminom ka na. Ay, sobrang sakit. Parang nasusunog ang aking dantyan. Nawalan na ng bisa ang pulbos ng perlas. O baka may tingga at mangganeso sa blush. Huwag mo namang ipahamak ang tao. Nawala na ang aking matagal ng sugat. Pati ang balat ko ay naging mas makinis kaysa dati. Mier, nahuhumaling ka sa mga lason. Binalot mo ang sarili mo sa ganitong nakamamatay na lason. Natatakot kang may iwan muli tulad ng nangyari noong 5 taong gulang ka, di ba? Guro, kayo. Paano niyo nalaman? Hindi ko lang alam ang iyong nakaraan. Nakikita ko rin ang iyong hinaharap. Ang lason ay nakakapatay lang. Hindi nito kayang magprotekta. Sumama ka sa akin. Ipinapangako ko sa iyo ang isang buhay na payapa. Unang batas ng sikolohiya. Ang mga taong kulang sa pagmamahal, kailangan lang ng kaunting seguridad. Sila ay nagiging tapat na tuta. Nagkamali si Mier. Dati, si Mier ay naligaw ng landas. Mula ngayon, si Mier ay lason ng guro. Sibat ng guro. Sino ang may lakas na hindi igalang ang guro? Si Mier ay tiyak na papatayin ang buong pamilya niya. Tumayo ka. Gutom na ang guro. Iwasan mo ang mga lason sa buong silid. Magdala ka ng mainit na lugaw para sa guro. Tandaan mong bawasan ang asin. Pupunta na ako, Mier. Si May ay pupunta upang magluto. Sa wakas, naakit na ang sakit. Sa wakas, naakit na ang pagkabulok. Sa wakas, naakit na ang bukol. Sino ang susunod? Yung mamamatay tao, si Lihan. Guro, hindi po kayo natulog buong gabi. Nagluto po ako ng lugaw. Pakiusap, tikman po ninyo. Masarap ang lugaw pero Mier. Akala mo ba isang mangkok ng lugaw ay sapat na kapalit ng lason? Hindi po ako nangangahas. Gusto ko lang po kayong paglingkuran, guro. Paglingkuran. Ang lason na inumin kagabi ay bahagi rin ng iyong paglilingkod. Nauunawaan ng disipulo ng guro ang pagkakamali. Handa ang disipulo na ipagpalit ang buhay. Sa itaas ng langit. Dahil sa dugo ng demonyo. Simula ngayon, ang buhay ni Mier ay para sa guro. Kung may lalabag, nais ni Mier na magdusa ng mga insekto sa kanyang puso, at hindi na muling makabango sa buhay. Mahal na bata. Hindi ko kailangan ng iyong buhay. Kailangan ko lamang ang iyong katapatan. Tumayo ka, malamig ang sahig. Ulat. Guro. May masamang nangyari. Walang modo. Naglalakas loob kang gambalain ang pahinga ng guro. Naghahanap ka ng kamatayan. Tigil. Ninuno. Ang 3 pangunahing sekta ng katuwiran, na tinatawag na tagapagtanggol ng katarungan. Wala pang 100 milya mula sa bundok. 50,000 sundalo 5,000. Ngayon, ang lakas ko sa laban ay 5 lamang. Sistemang ito, sa totoo lang, mayroon bang suporta mula sa nuclear bomb? 50,000 insekto ay naglakas loob pang gambalain ang aking tahimik na panaginip. Pabayaan si Yeko ang nadalhin ang mga tao para salubungin ang bisita. Ang galing mo, guro. Huwag mong dudumihan ang ulo ng bisita. Gagamitin ko pa ang mga ulo nila para gumawa ng tore ng mga bungo. Gumawa ng tore ng mga bungo. Nagpakitang gilas lang tapos tumakbo. Yekuang, yang init ng ulo mo. Sana kayanin mo pa ng matagal. Hayaan mong mag-isip muna ako ng paraan.
Ay naku, ikaw pangatlo. Parang kakalabas mo lang sa dugong lawa. Ang amoy na yan, kayang patakbuhin ang Diyos ng kayamanan. Sino mang humahadlang? Patayin. Guro, 5,000 sundalo ng tamang landas. Bakit hindi mo ako pinapayagang makaalis? Basta't mapatay sila lahat. Mawawala na ang krisis. Huwag kang umasa sa akin. Ang taong ito ay baliw. Talagang handang kumilos. Kalma lang. Kung hindi mo siya kayang kontrolin, ngayon mapuputol ka sa dalawa. Patayin. Lihan. Ang espada mo. Masyadong marumi. Oh, Lausan, tama na. Niloloko ka lang ng matandang iyon. Anong ukit ng kahoy para sanayin ang puso? Ano ang pagninilay sa puso? Ano ang pag-ukit ng kahoy para sa pagninilay? Gusto lang niyang makita tayong parang mga tanga na nilalaro niya. Ang kahoy na ito ay hindi makakapagbigay ng anumang kaalaman sa daan ng espada. Tumahimik ka. Sabi ng guro, kung mayroon, mayroon talaga. Nakakainis. Bakit? Bakit ako ay laging sumisira? Sa bawat saksak, ang kahoy ay nababasag. Talaga bang ako ay para lamang pumatay? Pumatay. Kung hindi ko ito maukit ng maayos, kaya't sisirain ko na lang ito. Ang pakiramdam na ito. Sumunod sa agos. Hindi ako ang humahampas ng espada. Ang mga guhit ng kahoy ang gumagabay sa aking espada. Sumunod sa agos. Guro. Sa buwang ito, kakulangan. 3,000 leyang. Pantay at nagiging ganito. Guru, ako'y walang kakayahan. Talagang yung mga aso ng katuwiran. Ang nagharang sa ating kalakalan. Nagmamakawa po ako, guru, maawa po kayo. Huwag niyo po sanang gawing langis ng bangkay ang inyong alagad para gawing ilaw. Grabe naman. Ito ba ang tinatawag na ledger? Ni hindi nga pumasa sa elementarya ang math mo, ano? Ang sekta na ito ay napakapayak na kahit ang mga daga ay lumilipat ng bahay na may luha sa kanilang mga mata. Bodong. Ang basura ng mga aklat. Nakakasira ito ng aking paningin. Kahit na mayaman ka, iniisip mo ba na ang yaman ay simpleng pagtitipid? Bodong ako. Humihingi ako ng gabay mula sa aking guro. Pumunta sa Jin Gaofang sa kanlurang lungsod. Ikapitong bisita sa ikatlong mesa. Kahit gaano siya karaming nanalo dati. Basta tumaya siya sa ikatlong oras ng hapon. Dapat ay itaya mo na matatalo siya. Lahat ng kanyang yaman. All in. Ay. All in. Hahaha. Swerte ko mayon. Sabi ng guro, ang araw ay pabor sa yaman. Dapat ay subukan ng todo. Ilagay lahat. Hahaha. Hindi. Masusing kalkulasyon. Napakataas ng tsansa nating manalo sa larong ito. Mananalo si Qian Wangwan. Hahaha. Ilagay lahat sa maliit. Patay gutom na mataba. 7 araw niyang tinangay ang 800,000 liyang ko. Niloko mo ako sa harap ko pa mismo. Ngayong araw, iwan mo ang kamay mo o umalis ka. Pababaw. Akala mo ba nagsusugal ako? Tinuturuan ko kayo tungkol sa probabilidad. Sabi ni Master, ang sentro ng gravity ng kahon mo ay lumihis ng 0.3 mm pakaliwa. Ang mga tao ng kultong ito, puro lakas lang ang gamit sa pag-ensayo ng martial arts. Wala siyang kaalam-alam sa prinsipyo ng mekanika. Hindi nakapagtataka na lahat sila ay sugatan. Lumayo ka. Mag-ensayo na ako. Shi Jian. Bakit nandito siya? Itong tanga na ito. Maliban sa dating guro, walang nakikinig sa sinuman. Baka makasakit siya sa guro. Bakit hindi ka umiwas? Bakit ako umiwas? May problema sa paraan ng iyong lakas.
Ang paraan ng aking lakas ay itinuro mismo ng nakaraang guro. Guro, ito ang iyong demonyo sa isip. Matatakot ka at malulunok ka nito. Hindi kailanman makakamit ang kaligtasan. Anong klaseng pangit na special effects yan? Sobrang siksik ng komposisyon. Masyadong madilim ang kulay. May problema ka sa panlasa. 系统提示检测到脑电波干扰，目标手段催眠暗示与视觉欺骗，破解方案指出逻辑漏洞，打破认知闭环。 Tigil. Kailangan pa ng sarili kong lighting technician ang demonyo ko sa puso. Kahit marami ang mga kamay ng multo na ito, ngunit ang siklo ng galaw ay 3 segundo lamang. Nag-ipon ka ba ng pondo? Paano mo naman nalaman ang mga ilusyon? Ang takot ay nagmumula sa hindi alam. At masyado kang tuwid. Panganay. Huwag kang magpahiya. Sadyang may bara ang mga meridian at isa ka pang pipi. Pumunta ka sa kusina para magluto, iyon ang iyong tahanan. Hindi nag-aalaga ang kulto ng mga walang silbi. Tumigil ka. May kapansanan at bingi pa. Bakit puro mga problemadong bata ang script na ito? Sistema. Shit. Hindi ito walang silbi. Ito ay isang personal na nuclear bomb. Hindi nakikita ng karaniwang mata ang ginto na may jade. Yekuang. Tingnan mo, siya ay basurang bakal. Para sa akin, siya ay isang pambihirang sandata. Ang espada ay kusang nagpoprotekta sa may-ari. Ang espada ng basurang ito ay mas malakas pa kaysa sa akin. Ito ang level na espiritu ng espada. Mukhang pasasabugin niya ang buong mapa. Sa katawan kong ganito, isang tama lang, mamamatay na ako. Mag-ingat ka, guro. Nabaliw na siya. Bakit ka natataranta? Tingnan mo ang aking mga mata. 已发动心理学技能，瞬间催眠，瞳孔锁定。 May mabangis na tigre sa puso. Amuyin ang rosas. Ang espada ay sandata. Gayon din ay tagapagtanggol. Ang iyong galit ay ang iyong pinakamatalas na panggiling. Mag-relax. Ibalik mo ang iyong espada na parang nuclear bomb. Ipinapaabot ko sa aming ninuno. Dumating na ang sugo ng mga makabayan sa pintuan ng bundok. Nagtayo ang mga makabayan ng bitad. Pinalibutan ang aming samahan. Nagpadala ng hamon sa digmaan. Sobrang pang-aabuso. Sobrang mapagmataas. Itong mga mapagkunwari. Talagang naglakas loob na labagin ang aming kulto. Hayaan mong ako ang lumabas at pugutan ng sugo. Papasukin mo siya. Pakinggan mo, Gukanglan, dakilang puno ng demonyo. Ang hukbong milyon ng alyansa ng katuwiran ay napaligiran na ang sekta ng demonyo. Bibigyan ka namin ng 3 oras para sirain ang sarili mong kapangyarihan at magpakamatay bilang paghingi ng tawad. Kung may lakas ng loob na hindi sumunod, pagkalipas ng 3 araw, buburahin ng hukbo ang sekta ng demonyo. Lahat ng tao, matanda man o bata, walang matitirang damo, walang natirang hayop. Mga walang hiya. Naglalakas loob na magpakasasa sa aking dambana ng sekta ng demonyo. Guro, yung mga mapagkunwari ay sobra na ang pang-aapi. Aking dadalhin ang mga tao para pumatay pababa ng bundok at gawing pang-ihi ang bungo ng sinumang leader na yon. Para sa inyo. Patayin. Patayin ang anuman. Tayo lang itong mga bulok na kamatis at mabahong itlog. Kung haharapin natin sila ng direkta, parang ibinigay lang natin ang sarili natin. Hindi pwede. Kailangan nating lokohin sila para mag-ambush. Hindi tama. Dapat espesyal na operasyon ito. Lene, walang isip. Mapa. Tanggapan ng templo ng Diablo. Ang harapang pakikidigma ay isang masamang estratehiya. Tanggapan ng templo ng Diablo. Guro, iyan ay lawan ng kamatayan.
Dito, ang lupain ay mapanganib, madaling ipagtanggol ngunit mahirap atakihin. Pangkalahatang tanggapan ng masamang relihiyon. Langit. Langit, langit, masamang relihiyon. Pangkalahatang masamang relihiyon. Hindi pa gumagalaw ang hukbo. Unang dumating ang suplay. Tamang daan, unang dumating ang suplay. 300,000 tropa ng tamang daan. Araw-araw ay napakaraming pagkain ang nauubos. Yayamanin. Mga apo, dumating ang lolo para magbigay ng pagbati sa inyo. Damo. Yung mga apo ay kumakain ng damo. Hindi maganda. Nadaya tayo. Kapatid na guro, bumalik ka na. Ito ay isang walang laman na kampo. Hahaha. Yung matandang iyon ay talagang nalito na. Pinadala pa kayong mamatay. Nahuli sa bitad. Barilin niyo ang mga demonyong ito. Stang ina. Itong mga mapagkunwari. Lalabanan ko kayo. Tapos na. 10 panig na nakapaligid. Walang takasan. Guro. Talaga bang nagkamali kayo? Nagpapanggap na parang multo. Lene, makakaligtas ba talaga sa pamamagitan ng pagpapalipad ng mga ilaw? Palayain ang mga palaso. Panaanin sila hanggang mamatay. Ang bagal naman ng pagbibigay ng senyas ni Master. Nakakatulog na ang lahat sa kahihintay. Buksan ang tarangkahan. Linisin ang mga mapagkunwari. Maligo. Bobo. Sino ang nag-utos sa'yo na tumingin sa ilaw? Sinasabi ko sa'yo, makinig ka sa ilalim ng mga paa mo. Ano? Ano iyang tunog? Basura. 10,000 tao ang nawasak ng mga halimaw na yon. 10,000 tao ang nawasak ng mga halimaw na yon. Bakit ko kayo pinapakain? Kung hindi kaya ang harapang atake. Kailangan natin ng patalikod na paraan. Mag-utos sa mga anino. 300 mamamatay tao ang papasok sa templo ng mga demonyo ngayong gabi. Gusto kong hindi na makita ni Gukanglan ang matandang yon ang araw ng bukas. Masusunod. Masusunod. Ito ang pinuno ng kulto ng demonyo. Natulog na parang patay na baboy. Patayin. Pitong taong gulang ako noon, malakas ang snow. Dahil lang sa kalahating manto. Itinulak mo ang sarili mong kapatid sa tuyong balon. Ikaw. Anong sinabi mo? Yung iyak mula sa ilalim ng balon nung gabing iyon. Dapat narinig mo yun buong magdamag, di ba? Zhao Tiezu. Tama na. Tao ka ba o multo? Sistema. Buong mapa, tingnan. Bigyan mo ako ng sabayang pagtawag ng pangalan. Iyong nasa kaliwa. Noong araw na ibinenta ka ng nanay mo sa bahay aliwan bilang utusan, nilutuan ka niya ng itlog. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin makakain ng itlog. Tama, di ba? Lolo. Yung nasa beam ay isang ebidensya. Ngunit lihim siyang nag-alaga ng isang inang anak. Siyang tunay na anak ng iyong pumatay sa kapatid. Ikaw ay nagbabayad ng iyong kasalanan. Ginoong Gyu, sa larong ito, ang taya ay ang iyong buhay. At pati na rin ang 3,000 buhay ng mga tagasunod ng Diablo. Pagsusugal sa buhay. Karaniwan. Ngayon, wala akong magawa. Kaya't sasamahan kita sa pag-unawa sa kapalaran ng imperyo. Unang hakbang, ang dragon ay nagdaramdam. Kung hindi ako nagkakamali. Iyong pamangkin na emperador, kamakailan ay pinapahina ang iyong kapangyarihan sa militar, di ba?
Bola-bola lang. Ikatlong hakbang. Nagsimula ang gulo sa loob. Kakatago mo lang ng anak sa labas sa Jiangnan. Akala mo walang nakakaalam. Talagang kapaki-pakinabang ang sistemang ito ng mga chismis sa royal family. Lao Deng, hindi ka matatakot. Ikapitong hakbang. Matinding tagtuyot sa Hilaga. Maraming tao ang nagpalipat-lipat. Imbes na tumulong sa sakuna, nagpagawa pa kayo ng kanal. Guro, may masamang nangyayari. Parang gumuho ang langit. Yung matandang baliw sa Tianjin Pavilion ay naglabas ng kautusan laban sa mga demonyo. Kanina lang. Isang tabak ang pinakawalan niya mula sa malayo. At nahati niya ang 3 bundok na nagbabantay sa ating pintuan ng kulto. Nang isang hiwa lang. Ang lakas ng tabak na yon ay matindi at walang kapantay. Umabot na sa sukdulan. Hindi ko kayang salagin kahit isang atake. Kung ang tabak na ito ay tumama sa malaking bulwagan. Wala tayong matitirang abo. Shit. Isang tabak, hatiin ang 3 bundok. Tao pa ba ito? Sistema. Ipakita mo sa akin ang daan ng pagtakas. 宿主当前逃生成功率为 0.01%， 建议装到底。 Hatiin ang bundok. Bastos. 3 bundok ang lakas ni Master. Lihan, pupunta ka sa kasunduan. Ito lang ang dadalhin mo. Ito ang tunay na anyo ng walang patay na espada. Ang espada ay gawa sa karaniwang kahoy. Nakatayo dahil sa puso. Noong araw na yon, mataas ang kakayahan ng punong guro ng espada. Ngunit mabigat ang kanyang mga demonyo sa isip. Sabihin mo sa kanya na wala akong oras para makita siya. Hayaan siyang maunawaan ang kahulugan ng kahoy na ito, bago tayo pag-usapan ng karapatan. Tiyak na hindi ko kayo bibigin. Mahal. Sana all. Lihan, huwag kang mag-alala sa kamay mo. Talagang piraso ito ng sirang kahoy. Kung lolokohin mo ako, ipapakita ko sa iyo na mamamatay ako. Talaga bang epektibo ang simbolo ng mental na mungkahi na ito? Hahaha. Nasaan na si Gu Kanglan, ang matandang demonyo? Nagpadala siya ng batang walang karanasan para mamatay. Nasa pangingisda ang guro, walang oras. Tumakas na. Kahangahang ang guro. Sa isang pirasong bulok na kahoy lamang. Nakapagpalayas ng libu-libong kaaway ng walang ingay. Noong araw na yon, kahit ang pinuno ng Sword Pavilion ay sinira ang kanyang sariling kalooban. Masyado akong bobo. Noong una, akala ko isang pirasong sira-sirang kahoy lang ito. Ngayon ay tila. Bawat hiwa ay isang katotohanan ng langit at lupa. Tumayo ka. Ang tinatawag na daan ng espada. Hindi nasa espada. Nasa puso. May masamang balak siya sa kanyang puso. Tiyak na makikita niya ang masama. Tapos na ang bagay na ito. Bumalik ka na at mag-ensayo. Tandaan mo. Maging mahinahon. Susundin ko po ang turo ng guro. Ako po ay magpapakulong at magmumuni-muni tungkol sa Diyos ng pato. Ay, hindi pala. Tungkol pala sa walang patay na diwa ng espada. Nakatakot naman. Kanina, nang hina na ako. Kung talagang umakto yung matandang iyon, wala na akong magagawa kundi lumuhod at humingi sa kanya na huwag akong sampalin. Ay, pero ang pagpapanggap na ito ay perfect. Hindi lang siya umatras. Siguradong nalop na ang loyalty ni Lihan. Dahil sa sapilitang pag-activate ng Deep Abyss Gaze Effect, naubos ang enerhiya ng sistema. Nawasak ang pangunahing lohika. Ang mga senyales ng buhay ng host ay mabilis na humihina. Guro, nakaluhod ang mga mahihina sa tamang daan. Ito ay sulat mula sa Tianjin Pavilion. Handang isakripisyo ang lupa at mag-alay ng kayamanan. Makinig ka sa akin, mag-utos ka. Guro, anong nangyari sa'yo? Tao, pangulo ng apotekaryo. Kung may mali ang guro, aalisin ko ang balat niyo. Tumahimik ka. Bobo. Huwag ipagsabi. Tawagan ng doktor. Pagdating, suriin ang pulso. Nalaman na walang laman ang aking dantyan. Kailangan talagang ilabas ang lahat. Pero guro, ikaw ay sumusuka. Paano hindi ito ipagsasabi? Ito ang pagsalungat sa pag-usisa ng mga lihim ng langit. Gamit ang aking espiritu, binabaligtad ko ang sanhi at bunga. Pinalalayas ang tamang daan. Ang ganitong pagkasira ay hindi gaanong mahalaga. Hindi ko na kayang tiisin. Pati ang guro ay tila nagiging ganun na.
Bakit ako magpapatuloy sa pagsunod sa mga lumang alituntunin? Kapatid na guro. Sinabi ng guro. Ito ay pagsilip sa lihim ng langit. Ngayon ay gusto kong makita kung ano talaga ang iniwan ng guro para sa atin. Iyan ang tunay na pagkaswail. Kataas-taas ang sining ng suntok. Hindi ang pagwasak sa mundo, kundi ang kakayahang kontrolin ito. Ang matibay ay madaling mabali. Kung ang tubig ay nakikinabang sa lahat, kontrolin. Iyon ang tunay na kabaliwan, kontrolin. Iyon ang tunay na kabaliwan, iyon ang tunay na kabaliwan. Kontrolin, iyon ang tunay na kabaliwan. Sa buong buhay ko, hinanap ko ang kapangyarihan ng pagkawasak. Ngunit palaging bumabalik ang daloy ng aking mga ugat sa mga kritikal na sandali. Nakita ng guro ko ang aking hadlang sa isang sulyap. Hindi niya ako sinisiraan. Gumagawa siya ng paraan para ipakita sa akin ang daan. Walang nagmamahal sa iyo, ayos lang iyon. Kailangan mong maging sarili mong Diyos. Sa ilalim ng alindog, maging kaaya-aya sa iba. At sa itaas, maging kaaya-aya sa sarili. Mula ngayon, mabuhay para sa sarili lamang. Maraming kasamaan ang ginawa ng langit na demonyo. Ngayon, ang alay ng royal na pamilya ay narito na. Ang tagapagtanggol ng espada mula sa lihim na mundo ay lalabas na. Si Gu Kanglan, ang matandang demonyo, ay tiyak na mamamatay ngayon. Patayin ang matandang demonyo. Sugurin ang demonyo. Patayin, patayin, patayin. Guro, tapos na. Totoong tapos na ito. 10,000 Royal Guard. At 3 matandang halimaw sa Yuanying stage. Ang pondo natin. Kahit nabilhin lahat ng mga bayarang sundalo, hindi rin natin kayang tumagal ng kalahating oras. Wang Wan. Ang mga itinuro ko sa iyong macroeconomics. Parang itinapon mo lang sa wala. Pasensya na po, mabagal akong matuto. Mapapahamak na ang buong pamilya natin. Ano pang silbi ng pag-uusap tungkol sa economics? Mapapahamak tayo. Hindi. Ito ay hindi isang pagkakataon sa negosyo. Malapit na ang malaking labanan. Puksain ang mga demonyo. Dumating na ang oras. Nangangako kami na wawasakin ang kulto ng mga demonyo. Walang matitira kahit manok o aso. Mga disipulo, sumunod kayo sa akin. Demonyo. Ang tapang ng pagpatay. Bakit diretsyo itong bumabagsak sa 3 bahagi sa ibaba? Tiyaga lang. Ito ay mula sa sekta ng demonyo. Banyo. Umalis na tayo. Hanapin ang banyo. Mabagsik. Sobrang mabagsik. Kakaibang pangyayari. Ito ay, ang makapangyarihan ay bumaba sa mundo. Maruming lugar. Nakakasuka. Dahil hindi maalis ng maayos. Kaya dapat itong ay freeze. Guro. Sobrang lakas ng kulto. Walang magawa. Kailangan po naming humingi ng tulong sa inyo. Mga walang silbi. Ikaw. Sino ba talaga? Ang lihim ng Feng Qi. Maliban sa akin. Wala nang ibang nakakaalam dito sa mundo. Sa mundo. Ang iyong pananaw ay humihinto lamang sa mababang antas na ito. Nakapag-reincarnate at nag-aral ng 9 na beses. Lagi kang natitisod sa parehong lugar. Hindi mo ba iniisip na ang tanga mo? Nabasa mo ang aking paulit-ulit na kapalaran. Hindi ito possible. Ito ay isang ipinagbabawal na teknik ng itaas na mundo. Ang galing ng sistema. Pati ito, nakuha pa niya. Dahil nandyan na. Sige, magkunwari ka na lang hanggang dulo. Ipinagbabawal na teknik. Sa paningin ko, parang laro lang ng mga bata ang mga yan. Akala mo ba sugat iyan mula sa kidlat? Iyan ay tatak ng pagkaalipin na ibinigay sa iyo ng langit. Magpapatuloy ka pa rin sa katigasan ng ulo. Kung hindi ka paluluhod at magmamakaawa para magpagamot. Sa loob ng 3 araw, mawawala ka sa sarili mong isip.
Hindi tama. Kung ikaw ay makapangyarihan, paano ka walang proteksyon? Niloloko mo ako. Mamatay ka na. Itim na kamay. Ang baliw na asong ito ay mas mabilis magbago ng mukha kaysa sa paglikha ng libro. Ganap na depensa ng sistema. Kulang ang enerhiya. Pain blocking lang ang kayang buksan. Iminumungkahi sa host na gumamit ng lakas para makalipat. Basta astig ang forma. Kahit bubugin, parang lumulutang lang. Hahaha. Tunay ngang isa kang inutil na walang kakayahan. Matandang aso. Pinatay mo ang aking guro. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kabaliwan. Sining ng naglalagablab na dugo. Buksan. Nagsusunog na dugo ng mga langgam. Hindi naman higit pa sa isang mas malakas na langgam. Kumilos kayo, mga kapatid. Laso ng libo-libong sakit sa puso. Ito ang gamot na ibinigay sa akin ni Guro para maging mortal. Tikman mo rin ang sakit ng pagiging ordinaryong tao. Kaya nitong tunawin ang aking lakas. Nagpapakamatay ka. Wala na siguro. Para saan pa ang perang ito sa akin? Kung may pera ako, ipupukpok ko ito sa'yo, hayop ka.警告！警告！宿主内脏破损率达67%，肋骨断裂3根，建议立即卧床 ICU， 再强撑会死人的。闭嘴！ Tumahimik ka. Ngayon, kung susuka ako, itong mga baliw na estudyante at yung matandang halimaw, ay kayang punitin ako sa isang iglap. Punuin mo ako ng painkiller. Kaya kong tiisin ang isang malakas na hampas, na walang sugat. Hindi ito possible. Ang amoy mo ay parang isang ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagbabalik sa tunay? Alam mo ba ang ibig sabihin ng pagiging simple sa landas? Siyaw yun. Ang pananaw mo ay masyadong makitid. Pagbabalik sa tunay. Ito pala ang antas ng ating guro. Ang dati kong yabang ay parang isang payaso lang na nagpapatawa. Matandang aso. Naglalakas loob kang bastusin siguro. Ngayong araw, puputulin ko ang ulo mo at gagamitin ni Guro bilang arinola sa gabi. Bigyan ng gantimpala, kuya. Bigyan na, huwag nang magpaligoy-ligoy. Tagain na lang at ipakain sa aso. Kung magwawala ang 7 siraulong to, maaari akong pumatay ng ilan. Pero tiyak na mamamatay din ako. Bakit hindi kumikilos ang matandang halimaw na ito? Kayo na 7 tao, hindi sapat ang lakas niyo para sa isang atake niya. Kung siya ay bumalik ng atake, hindi ko kayang tiisin kahit ang shockwave. Hanggat hindi namamatay ang taong ito. Nasaan ang dangal ng Heavenly Demon Sect? Pumatay ng manok. Bakit gagamit ng malaking kutsilyo? Bukod pa rito, yung isang daliri ko kanina ay tuluyan ng sumira sa kanyang espiritu. Ngayon, kung papatayin ko siya, 3 buwan ay 3 buwan. Yung mga matandang tagapagtanggol ng tama, tiyak na susugod sa libingan ng Diyos. Sistema, gusto mo bang patayin ako? Dahil hindi ko maabot ang pagiging Diyos. Makikipaglaro na lang ako sa inyo ng teknolohiya at matinding buhay. Hindi ako naniniwala na kayang tiisin ng mga mortal na ito. Ang bawat minutong 3,000 pag-ikot ng mga uranium armor piercing shell. Ay. Guro, nagsuka ng dugo. Upang takutin si Yun Zongjun, tiyak na nag-overextend ang guro sa kanyang pinagmulan. Iyan ay isang daliri na kayang baguhin ang kapalaran. Hey! May lumulutang na bagay. Maghanap ng matitigas na bakal. Gawin ang bagay na ito ayon sa planong ito. Ito. Ano ito? 6 na bakal na tubo, parang mga daan ng reinkarnasyon. Nagkulong ka ng 3 araw, tapos ito lang ang nagawa mong pamalo ng apoy. Walang kahit anong enerhiya. Pero kaya nitong pumatay. Guro,
Ang ginamit sa baril na ito ay 1,000 taong malamig na bakal. Ang scope ay gumagamit ng napaka-espesyal na kristal na may pananaw. Ang halaga nito ay kayang bilhin ang kalahating lungsod. Bodong-bodong. Naiintindihan mo ba kung ano ang enerhiya na pinapagana ang espiritual na pagsabog? Ito ay bersyon ng baret para sa mga nag-aaral ng immortalidad. Ito ay isang sistema ng pagkuha ng kaluluwa at pagkuha ng buhay. Bakit kailangan ng espiritu para pumatay? Kailangan lang ng pisikal na paglipat. Binyi, lumapit ka. Ang espiya ng guro ay nasa hindi bababa sa 3 milya ang layo. At may proteksyong enerhiya. Huwag mong sabihin ang bingi na ito ay walang kakayahan. Guro, may masamang balita. Nagkaisa ang royal na pamilya at si Ye Xiaolin. 3 nakatagong pamilya. Nagtayo ng sinaunang pagbabawal na hanay. 9 heavens and 10 earths extermination array. Ang hanay na ito ay naghiwalay sa espiritu ng langit at lupa. Shit! Napakatigas ng shell na ito. Kakatapos lang ng disipulo na gumamit ng buong lakas sa isang saksak. Ngunit napinsala ang aking kamay sa pagbabalik ng puwersa. Gukanglan. Ang formasyong ito ay mula pa noong sinaunang panahon, ginawa para ikulong at patayin ang mga tunay na Diyos. 3 araw lang ang kailangan. Ang laman at espiritu sa loob ng formation ay sisipsipin. Kayong lahat ay magiging nana at tubig. Ito ang tinatawag na, isarado ang pinto at bugbugin ang aso. Ako na. Ito ay para sa eksperimento ng vacuum chamber. Sistema. Mayroon bang backdoor? Guro, kaya pa ng ating proteksyon sa bundok ng kalahating insenso. Talaga bang makakapagligtas ang teorya ng probabilidad? 10,000. Tandaan mo ang unang aral na itinuro ko sa iyo. Basta't gawa ng tao ang isang bagay. Tiyak na may kahinaan sa pagkatao. 9 na langit at 10 lupa, pagsasala ng mga diyosa. Kailangan ng 108 tagapagsagawa ng anyo na sabay-sabay na kumilos. Ayon sa batas ni Heinrich at sa index ng kasakiman. Sa 108 tao. Tiyak na may 3 sugalero, 5 tiwaling tao. Sinasabi mo ba na hindi kayang sirain ang pisika, kaya't gamitin ang mahika para talunin ang mahika? Kakayahang pera. Timog kanlurang sulok. Ang alon ng espiritu ay pinakamabigat. Ang nagkokontrol ay isang tao na may malaking utang sa sugal. Mga kamag-anak. Milyon-milyong yaman. Gamitin ang iyong kaalaman sa mga barya. Kumonekta ka sa kanya. Lumihis ng 3 pulgada pakaliwa. Lumihis pakaliwa ng 3 pulgada, may pag-isip. May batayan, lumihis pakaliwa ng 3 pulgada. 5 milyong espiritual na bato. Agad na matatanggap. Babayaran ko ang iyong utang sa sugal. Gukanglan. Huwag ka nang lumaban. Nier, ang aking perlas ng dagat. Hanggang kailan ka mananatili dito sa madilim na lugar na ito at magiging biktima? Ito ay iniwan ng aking ina. Noon, napakadelikado ng labanan sa palasyo. Iniwan kita noon. Ngayon, walang tagapagmana ang dakilang dinastyang yan. Basta't mapatay mo si Gukanglan, ang inutil na yon, at bumalik ka sa pamilya ng emperador. Ang malawak na imperyo na ito, ipapangako kong ikaw ang magiging unang babaeng emperador sa kasaysayan. Mabait. Ang pangalawang nakatatandang kapatid ay isang mandirigma sa mga mayayamang babae. Grabe, ang gulo ng kanyang kwento. Agad na nagpakita ang matandang ito. Palitan ang trono ng emperatrice sa aking ulo ng aso. Ang halaga nito. Gusto ko na ring sumagot para sa kanya. Ang matandang ito ay malapit ng mamatay. Hindi kanya maibigay ng kinabukasan. Kumilos ka. Putulin mo siya. Ikaw na ang pinakamataas sa buong mundo. Sa ganitong pagkakataon, huwag magpayo. Ngunit tama rin ang sinabi ng ama. Sa ganitong sirang sekta, mag-aalaga ng matandang lasenggo. Mas masarap maging emperatrice ng Dayan. Grabe, nag-traitor si senior sister. Naglakas loob kang pagtaksilan si master. Sa galing mong umarte, may utang sa iyo ang Oscar ng isang gintong tropeo. Kung gusto mong umarte, sasamahan kita ni master sa entabladong ito. Bawat tao ay may pangarap. Nier, kung nais mong lumipad sa sanga. Sige, gawin mo na. Guro. Pinapayagan kita. Hahaha. Ang marunong makilala sa panahon ay tunay na henyo. Gukanglan. Ikaw, walang silbi, hindi mo kayang panatilihin ang tao. Mayor, agad na bumalik sa palasyo para sa salu-salo. Patunayan ko sa'yo. Yo, Oh,
Ito ang batang ligaw na nawalay sa pamilya. Mukhang. Ang katawan na ito. Sayang kung hindi ka tatanggap ng mga kliyente. Patay na. Lahat ay patay na. Gu Kanglan. Liu Mir. Aking parurusahan ang inyong siyam na angkan. Sinira ninyo ang aking kaharian. Kukunin ko ang buong mundo para makasama sa libing. Pakiusap, lumabas ka na, Ginoo. Wawasakin ang templo ng mga demonyo. Walang matitira kahit aso't pusa. Guro. Yung tatlong mula sa Imperyong Dayan. Mga halimaw na nabuhay ng 300 taon. Kalahating hakbang sa antas ng Diyos. Langit. Sakto ang dating mo. Yung lason kanina, hindi pa sapat yon. Grabe. Palpak ang laro. Akala ko maliit lang ang kalaban. Yun pala, malaki na. Para akong nakagalaw ng pugad ng putakti. Diretsong pasabugin ang bomba nuklear. 3 kalahating hakbang patungo sa Diyos. Ngayon, hindi ko na kayang talunin kahit isang taong nasa yugto ng pag-aalaga ng ki. Dumating na ang kidlat. Hahaha. Malakas ang tunog ng kulob pero kaunti ang ulan. Gu Kanglan, talagang ubos na ang iyong lakas at liwanag. Ito na ang iyong daan. Matandang aso. Nagkaroon ka ng lakas na galawin ang aking guro. Wasakin mo. Kapatid na guro. Tapos na. Nabisto ang pagpapanggap. Babala. Malapit nang mamatay ang host. Na-trigger ang nakatagong kondisyon sa krisis. Gugugulin ba ang lahat ng potensyal? Para unlock ang Peak Experience Card. Peak Experience Card. Epekto. Naku, patay. Napakabisi ko kasi magyabang. Malapit na ang oras. Kapag nawala ang lakas na ito, agad akong magiging paralitiko. Kung malaman ang grupong ito na mahina na ako, hindi ba't agad nila akong papatayin? Dahil hindi ko na kayang manatili. Kaya't ibabahagi ko ang natitirang lakas sa kanila. Makatutulong ito sa pagpapalakas ng kanilang laban. Maaari pang makabenta ng malaking utang na loob. Laban na. Gagampanan ang isang trahedya na nag-aalay ng buhay para sa susunod na henerasyon. Hindi makatarungan ang tadhana kung hindi kayang tanggapin ang aking lumang katawan. Kaya't ang aking katawan ay magiging handog. Para sa aking di karapat-dapat na estudyante, magbubukas ng 100 patungo sa langit. Basta tunay ang pag-arte. Ang tiyaga ay may bunga. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo kay Tong. Guro, huwag. Naubos na ang lakas at dugo. Ginawa ng guro ang lahat para baguhin ang kapalaran natin. Ipinapasa mo ang sarili mo. Hindi. Hindi kita papayagang mamatay. Gising ka, guro. Kahit na kailanganin ang buhay ko, ibibigay ko ito sa'yo. Nawalan ako, talagang nawalan. Wala nang ibang ama na kasing mabuti sa akin sa mundong ito. Dahan-dahan, baka masira na. Ako'y paralitiko lang dahil sa side effect. Huwag kang umiyak. Hayaan mo akong matulog sandali. Patayin. Nawala na ang liwanag ng matandang demonyo. Siguradong pinarusahan siya ng langit. Ang ingay. Sinabi ng guro na ang puwersa ay magkakasalungat. Dahil tinamaan niyo ako, huwag niyong asahan na makakaligtas kayo. Masara bilis. Mamatay ka. Yun ay ang baliw na Jian. Ginawa niyang demonyo ang kanyang pag-aaral sa katawan. Misyon ng hari. Ihambing mo sa akin ang saklaw ng apoy. Itong mga pulubi.
Alam mo ba kung ano ang tinatawag na pay to win player? Tapos na. Sobra na ang pagkakaarte. Naubos na ang lahat sa huling pagbibigay ng kapangyarihan. Ngayon kahit isang ligaw na aso, kaya akong patayin. Sistema, ikaw walang kwentang tao. Magbigay ka naman ng reaksyon. Ginoong Gyu. Itong mga tanga na loko mo. Pero hindi mo ako maloloko. Walang laman ang iyong dantyan. Ngayon, isa ka nang walang silbi. Mamatay ka na. Wala na akong pag-asa. 警告，检测到致命攻击，绝对防御触发。 Naku, masama. Dumating na ang side effects. Hindi na kayang tiisin ng katawan na ito. Ginoong Gyu. Akala ko'y ikaw ay nasa dulo na ng iyong lakas. Yun ba ay ang iyong lihim na kasanayan para sa kaligtasan? Ikaw ngayon, hindi mo nga kayang pumatay ng manok. Ang kapal ng mukha mo. Walang kapangyarihan. Pero may lakas ng kidlat. Anong klaseng salamang ka ito? Matandang demonyo Gyu. Hintayin mong iulat ko ito sa aming sekta. Dapat ay tapusin ng malaking hukbo ang tiyan mo, Jiao. Putang ina. Sobrang lakas ng ginawa. Ngayon talagang kailangan na natin humiga. Protektahan ang ating sekta. Guro. Ang guro ay para iligtas tayo. Hindi siya nag-atubiling gumamit ng ipinagbabawal na kidlat. Naubos na ang huling lakas. Akala ko pa naman kaya ko pang magplano gamit ang espiritu. Ibinuwis na ni Shizun ang kanyang buhay. Bumagsak na si Shizun. Tayo na ang susunod. Patay na si Ginoong Gyu, ang matandang demonyo. Dapat nang lipulin ang sekta ng demonyo. Nier, aking ikasyam na prinsesa. Dahil nalampasan mo na ang warlord. Nangangahulugan ito na dumadaloy sa iyong katawan ang marangal na dugo ng royalty. Patayin ang grupong ito ng mga demonyo. At papayagan kang bumalik sa pamilya. Ibigay sa iyo ang walang kapantay na karangalan. Hahaha. Karangalan. Talaan ng angkan. Noong 5 taong gulang ako, nagising ang aking walang silbing katawan. Ikaw mismo ang nagtapon sa akin sa kuweba ng libu-libong ahas. Sabi mo, hindi nagpapalaki ng walang silbi ang maharlika. Sa gitna ng mga ahas, kinain ko ang bulok na karne. Habang nagtatangkang mabuhay, nasaan ang iyong karangalan? Ang kidlat at ulan ay pawang biyaya ng hari. Kung hindi dahil sa ganoong pagsubok, paano ka magiging matagumpay ngayon? Huwag kang maging walang utang na loob. Sino pa? Ang gustong saktan ang aking guro. Babaeng demonyo. Kailangan naming makita si Ginoong Gyu. Kailangan naming makipag-usap. Makipag-usap. Karapat-dapat ba kayo? Ngayon, gagamitin ko ang inyong dugo. Upang ipagdiwang ang paglabas ni Guro. Huwag ninyong patayin ang lahat. Kung papatayin mo silang lahat, sino pa ang magbabayad ng proteksyon sa akin? Sa ganitong sitwasyon, kailangan magpakitang gilas. Ang ingay-ingay.
Walang kwenta ang sistemang to. Akala ko ba mahina lang? Ito ay parang paralisis na yata. Gusto ko nang umihi. Shizon, panatilihin mo ang posisyong yan ng 3 oras. Baka ito ay ang sinasabing pagkakaisa ng tao at langit. Hey! Ang guro ay matibay na lumalaban sa batas ng langit. Sa sandaling ito, tiyak na siya ay naglalakbay sa walang hanggan. Muling binubuo ang batas ng langit. Tayo, mga karaniwang tao, huwag sanang manggulo. Umalis ka. Huwag kang dumumi sa ilong ko. Bantayan. Itong mga tanga. Ang tingin ng guro ay nagbago. Iyan ay pagwawalang bahala sa sangkatauhan. Guro, ito ay ang puso ng 79 na makamandag na ahas na ginamit ni Mir. Pinagsama sa sabaw ng pagbabalik buhay na niluto gamit ang walang katapusang Snow Lotus. Kahit na may kaunting lason, ngunit sa katawan ng guro, tiyak na makakapagpagaling. Pagpapagaling ng anuman. Ito ba ay sabaw ng mengpo? Yung usok ay naging bungo na. Mir, gusto mo bang patayin ako ng lason? Para magmana ng aking yaman. Maging ang pag-inom ng sabaw ng guro ay napakamakapangyarihan. Hindi siya nag-aksaya ng salita. Kailangan mo bang magpakaamo? At pakainin ako mula sa bibig? Huwag. Uminom ako. Uminom ako gamit ang isip. Guro. Ito ang dugo ng pinuno ng 36 na tubig sa Jiangnan. Sila ay lahat sumuko na. Yung hindi sumuko, ang mga disipulo ay nakabitin na ang kanilang mga ulo sa pintuan ng bundok. Nakaangkla na sila. Ilayo mo yan. Sobrang matindi ng amoy ng dugo. Gusto ko nang sumuka. Saan ito naging sulat ng pagsuko? Ito ang aking simbolo ng kamatayan. Yung mga matatandang konserbatibo sa tamang daan, pag nakita ito, tiyak na ibabagsak nila ako. Guro. Umiiyak na. Malakas ang hangin, naguluhan ako. Sino ang makakatulong sa akin na punasan ito? Sobrang sakit. Itong mga tanga. Walang nakakapansin na nahihirapan ako. Ang guro ay walang kapantay sa buhay. Dugo ang tumutulo pero walang luha. Ngayon, umiiyak ako para sa leader ng tamang landas. Itong mga mapagkunwari. Hindi karapat-dapat. Hindi para sa kanila ang guro. Sobrang maawain ang guro. Siya ay nagmamasid sa mga tao. Siya ay nalulungkot para sa mga nawawalang buhay sa magulong mundong ito. Ako'y walang pakialam sa mga yon. Sumumpong na naman ang dry eyes ko. Ang sakit ng mata ko dahil sa hangin. Mir, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, pwede ba? Bilis, hanapan mo ako ng airdrops. Naintindihan ko na. Itong patak ng luha na to, huwag kang magpakabodong. Bumalik ka. Kumilos na ang guro. Tumingin sa tanawin. Tumingin sa tanawin, kalmahin mo ang sarili mo. Pakiusap, gawin niyo ito. Naiintindihan ko na. Ang ibig sabihin ng guro ay, huwag habulin ang mga naguguluhan. Ika-6 na kapatid. Tiyan, ika-6 na kapatid. Tiyan, ano ang paliwanag? Tingnan ninyo. Ang ulap ay nag-aalab. Tulad ng kasalukuyang sitwasyon. Puno ng pagbabago at takaw sa atensyon. Ang guro ay nagbabala sa atin na gamitin ang bundok na ito bilang larangan at anyayahan ang kaaway sa bitad. Tama iyon. Ang aktibong pag-atake ay isang masamang hakbang. Iyon ay lakas ng isang ordinaryong tao. Ang guro ay nasa estado ng pagninilay-nilay at ginagamit ang walang kapantay na kaisipan upang gawing chessboard ang bundok na ito. Ipinapahayag ang kalakaran ng mundo. Magsitakas tayo agad. Ayon sa utos ng guro, maglatag ng ulap at nakakalitong bitad. Maging mahinahon. Ang guro ay ganito ang anyo. Tiyak na nakikipag-usap sa daan ng langit. Walang sinuman ang dapat makialam. Sino mang lumabag, walang awa ang parusa. Huwag mag-alala. Sa loob ng 10 milya. Kahit langaw, huwag na huwag papasok para guluhin ang pagninilay ng matanda. Umalis ka. Patay na langaw. Huwag kang huminto sa ilong ko. Sobra ang pagyayabang niya ngayon.
Isang hamak na tagasunod ng demonyo lang. Parang lang siyang mas malaking langgam. Katulad lang ni Gukanglan, yung matandang demonyo lang ang kaya naming igalang. Hindi kayo karapat dapat banggitin ang pangalan ng aming guro. Ngayong patay na ang matandang demonyo. Ngayon ay wawasakin na natin ang sekta ng demonyo. Binigyan ako ng buhay ng aking guro. Gagamitin ko ang buhay na ito para putulin kayong mga tinatawag na Diyos. Qianmu Liao Luan Zenshen. Hindi ito possible. Ito ay kapangyarihan ng yugto ng pagbabago ng Diyos. Gusto ng aking guro ng katahimikan. Bakit kayo nandito para guluhin ang kanyang pagtulog? Hahaha. Dahil nandito na tayo.